this video nga pala guys, mag-unbox tayo ng mini drone. Bali, may nabili tayong mini drone sa online platform. Bali, yung napili nating drone, L200. Product siya ng LYZRZ. Bali, yun ang gumawa sa kanya. Bali, yung unit niya is L200 mini drone. Bali, titingnan natin ngayon kung ano meron dito. Bali, ito yung unit natin na nabili natin. Bubuksan natin ito kung anong meron dito sa loob. Bali, titingnan natin. Kung nga pala guys, first time ko pala magkaroon ng drone na ganito. Bali, ito lang yung kaya ng budget natin. Bali, ito lang muna yung binili natin. Bali, yung price nito, hindi naman siya ganun kabigat. Kasi binili natin drone na papakita natin to para sa mga baguhan lang din ng mga YouTubers at wala pang budget at gusto magkaroon ng drone na pwedeng pang vlogging. Dito natin ito yung papakita natin para magkaroon naman yung idea yung mga mga aspirant vlogger natin dito na gusto rin nilang magkaroon ng drone na 4K resolution tapos 30 FPS yung frame niya. Bali, tingnan natin kung anong meron dito. Buksan na natin. Tapos pagkatapos natin ipakita to, try natin paliparin to. Ako nga pala, ito nga pala first time ko palang kung sakali. First time ko palang magpalipad ng drone at susubukan natin na paliparin to kasi ako wala pa rin akong idea sa drone kung paano paliparin. Buksan na natin. Bali, ito yung laman nung box. Bali, may kasama siyang bag. Yung bag niya. Bali, titingnan natin kung anong meron dito sa loob. Yun. Bali, ito, tingnan natin. Anong meron dito? Anong laman nito? Ito muna tingnan natin. Punitin natin to. Yung unit niya, oh. Yung unit niya, pero dyan muna natin ilagay. Lagay muna natin siya dyan. Itong ano niya, natanggal na pala dito. Dito to nakalagay eh. Yan eh. Yan. Natanggal na nalog siguro. Kabiyahe. Ayan na yan. Tapos sunod, yung laman niya, ano ba to? Bali ito yung sensor niya pala sa sa avoidance sa mga kahoy, sa mga bukid, pag ano niya, pag medyo malapit na siya, na-detect niya, ito yung sensor niya. Pag na-detect niya, tutunog kasi itong unit na to pag nakalagay ito, nakapatong to dito sa taas. Nalagay muna natin to dyan. Tingnan natin kung ano pa meron dito. Ito yung battery niya. Battery, extra battery. Ito, extra battery. Bali, in-order natin 3 battery. Baka nandito na isa naka-insert. Ito, naka-insert na. Yung isang battery niya. Tingnan natin dito. Mamaya na yan. Ito muna. Tapos, ito. Ito yung ano niya. Ito yung joystick niya. Medyo okay naman. Malambot. Tapos, ito yung antenna niya. Antenna niya. Tapos, ito yung power button. Ito yung ano dito ito yung pinindot mo, ito yung camera at saka yung video. Tapos ito, hindi pa natin kabisado lahat to. Ito yung handle niya sa joystick. Kalagay dito, ito yung GPS, ito yung flight, ito yung home yata, ito yung home nakalagay dito. Hindi pa natin kabisado to kasi first time lang natin nagkaroon ng drone pero magaan lang yung ano niya, joystick niya. Yung hawakan ng drone, magaan lang siya. Tapos
Wala nang ibang ano dito, Bali, susubukan na rin natin 'tong i-on. Ito pala yung charging niya. Bali yung charging niya is Type-C. Type-C na rin tapos wala namang ano dito, wala namang kakaiba dito. Bali ito lang. Yun, nag-on na. Hindi pa natin kabisado 'to. Ito nakakabit na 'to, Hindi pa natin kabisado. Tingnan muna natin kung ano pang meron dito sa loob. Tingnan natin. Ito yung sa ano niya, sa cellphone holder. Ito nilalagay. Ayan. Ayan. Magaan lang yung joystick ng ano, remote control nung para sa L200. Magaan lang siya. Tapos ito naman yung tingnan natin. Wala namang, ito may mga free naman. Ay, ito meron siya. Meron pa pala dito guys. May kasama pa palang ito ano to, operating instruction. Tapos ito ganun din, Chinese nga lang. Ano pa bang meron dito? Yun, may kasama siyang USB cord. Ay, hindi man USB cord. Tama, USB cord. USB siya. Tapos ito, screw sa mga propeller niya siguro yan, pang higpit. Tapos meron siyang ito, ilisi, bali ilang ilisi to, bali 8 ilisi magpa-partner siguro to. Tapos meron dito mga screw na maliliit para sa ilisi. Ito lang muna, yung gilid lang muna natin yan. Tapos ito meron siyang tray, micro SD, card reader 2.0. Bali itong drone natin, buksan natin yung ilisi niya. Ito yung unang ibubukas natin, ganyan. Laging unahin yung sa taas para hindi tumama. Sunod, ito yung sa baba. Ito yung buksan natin. Tapos ito, tanggalin natin yung cover niya. Ayan. Diinan lang din sa baba para matanggal. Tapos, may ano siya, may foam nilagyan nila para hindi siguro magalaw yung camera niya. Sa loob guys, makikita niyo may ano siya, may tawag doon, may mga wire medyo naka-open lang siya. Siguro ingatan na lang ganitong drone kasi medyo naka-expose sa ano ah, baka madaling tamaan nung kung anong makatama sa kanya, baka maputol kasi maliliit lang yung wire. Ingatan na lang kung sakaling palipad, ingat kung saan yung magandang landing area. Tapos ito, tingnan natin to. Bali ito, binuksan natin. Bali paglagay pala nito is insert lang natin to. Ayaw, di ma. Paglagay pala nito, bali insert lang natin to. Ayan. Ka-insert na siya. Tapos, tingnan natin yung ilalim ng drone.
kung anong meron dito. Tapos ito, lalagyan ng USB. Micro siya, micro. Tapos, wala ka namang ibang masyadong makikita na dito. Maliban dun sa mismong remote controller, yun marami siyang ano doon, maraming i-operate dito. Parang ito lang yung ano dito. Wala na masyadong i-operate. Bali nga pala guys, yung ano nito, yung pag-open nitong drone, ito. Pindutin lang to. Ayan na. Bali, nag-blink siya. Tingnan natin dito sa ano natin sa controller kung ano ba i-connect dito. Bali, unang gagawin natin is calibrate tayo. Lagyan muna natin to. Short please calibrate. Tapos compass calibrate natin. Ayan. Ito raw. Ayan. Ayan. Ngayon is try na natin. Try natin paliparin. On. Dito ay magpapalipad na tayo ng drone mga kabiyahe at kaalaman. At hindi na natin pinakita ang ibang function ng drone na L200 Mini Pro Max kung paano magpalipad at yung ibang features nito. Dahil ang purpose lang natin dito ay para ipakita ang kung gaano kalinaw ang kuha ng video. Ano sa tingin nyo pwede na ba ang ganitong drone na gawa ng LYZRC na sa halagang 8,600 may drone ka ng ganito ang resolution? Naabot ng budget ng bulsa natin lalo na sa mga first timer lang at baguhan pa lang sa pagpapalipad ng drone, kayo na ang humusga kung sa tingin nyo worth it naman ang ganitong presyo sa ganitong drone. Pakiiwan naman ang inyong komento para malaman natin kung sa tingin natin ay kung pasado na ba sa inyong paningin ang ganitong uri ng drone na abot kamay ng bulsa natin na gusto rin magkaroon ng sariling drone sa maliit na halaga.
At kung sa tingin mo ay nakakuha ka ng idea para bumili ng ganitong klaseng drone na hindi mabubutas ang inyong bulsa, huwag mo naman kalimutan mag-like, comment, share at mag-subscribe ka na rin sa aking munting YouTube channel. Maraming salamat sa'yo.